Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Tuwing winter season, ilang residente sa Europa at Estados Unidos ay madalas na nakakaisip na magbakasyon sa mga maiinit na lugar o tropics. Ang iba na may budget ay hindi nagdadalawang isip na pumunta sa South America. Pero may pailan-ilan naman na gustong-gusto na maging adventurous at mas pinipili ng mga itong pumunta sa Asia. Base sa ulat, bukod sa China, Japan at Malaysia, ang isa sa pinakapaboritong puntahan ng mga turista ay ang Thailand. Sa mga nakaraang taon, kung tatanungin at papapiliin mo ang ilang mga turista kung saan nila gustong magbakasyon, karamihan sa mga ito ay sasabihin na mas gusto nila sa Thailand dahil sa mas murang cost of living doon kumpara sa Pilipinas. Sa kadahilanan na pamahal ang mamuhay sa mga first world countries, ang ilan ay nakakaisip na permanente nang manirahan doon sapagkat ang kanilang dolyar ay mas malaki ang halaga sa bansang Thailand kumpara sa lugar tulad ng USA. Base sa report nitong taon, tinatayang nasa mahigit kumulang na 3 milyong turista mula sa iba't ibang bansa ang nakatira sa Thailand. Ang isa sa mga taong gustong tawagin na tahanan ang bansang yan ay ang Australianong si Simon Peter Carman. Base sa report nang ito ay magpunta sa Thailand noong 2025, sa ganda ng lugar at kasimplihan ng buhay doon, si Peter ay agad naisip na ang ilang libong dolyar niyang kinikita ay malayo ang mararating. Kaya nang matapos ang kanyang pagbabakasyon doon, pagbalik niya sa Australia ay ipinagbenta niya ang ilan niyang mga ari-arian. Si Peter ay mabilis na bumili ng ticket at iniwan ito ang malamig na winter sa Australia para sa mainit at nagagandahang beach ng Thailand. Ang mga kaibigan, lalo na yung mga kaanak nito ay nag-alala dahil baka ito ay lokohin lamang ng mga locals doon sapagkat hindi naman ito nakakapagsalita ng lengguwahe sa Thailand. Ngunit ang Australiano ay talagang determinado na iwanan ang nakaka-stress niyang buhay sa Australia. Ito ay naiulat na nakatira sa Jomtien Beach na parte ng Pattaya. Kumpara sa napakaingay at tabalang beach sa Pattaya, si Peter ay mas piniling manirahan sa family at budget-friendly na Jomtien. Sa lugar na yan ay makikita mo na tulad ng Boracay ay nandyan na lahat, mula sa cafe, bar, restaurant at kahit condominium. Kumpara sa ilang libong dolyar na ginagastos nito sa Australia, si Peter ay nagbabudget lamang ng halos 1,000 dolyar para magkaroon ng magaan na buhay kaya marami pa siyang natitirang pera na pwede niya magastos. Sa social media ay madalas nitong ibahagi ang kanyang maayos na pamumuhay doon. Kaya ang ilan niyang mga kaibigan ay naengganyo rin na bumisita at makailang beses pa nga ang mga itong pumunta sa Thailand. Pero tulad ang iba mga foreigner, upang maayos at maintindi ang kanyang mga ari-arian sa Australia, noong nakaraang buwan lamang ay nagdesisyon itong mag-book ng ticket. Dala ang iisang maleta, si Peter ay dumating sa Bangkok Suvarnabhumi Airport. At siya ay pumila para ma-assist sa counter. Nang pagkakataon na niya ay ibinigay nito ang kanyang passport. Pero nang ito ay na-scan, ang staff ay kinuha ang kanyang telepono at kasunod noon ay ang paglitaw ng ilang security staff na sinundan ng Bangkok Police. Pagkatapos basahin ng isa sa mga ito ang nilalaman ng dokumento nitong hawak, si Peter ay pinusasan. Sa dami ng mga tao na nakakita sa nangyari ay wala na itong nagawa kundi tumungo na lamang dahil sa kahihiyan. Ang kapamilya nito sa Australia ay nagulat sa nangyari pero dahil sa malayo ay nahirapan silang makakuha ng update kung ano ba talaga ang nangyayari. Kung sila ay aligaga, ang mga tao naman mula sa Thailand ay galit na galit dito dahil ito ang di umunang suspect sa pagpatay sa hindi lamang isa kundi maaaring iba pa nilang mga kababayan. Ayon sa interview, ang biktima nito ay ang 17 taong gulang na si Tonchanok Donhumla. Nahihirapan ako na i-pronounce ang kanyang pangalan.
Kaya para mapadali ay tatawagin ko na lamang siya na Chan. Ang dalaga ay naiulat na mula sa Kalasin Province at ang mga taong nakakakilala dito ay tinatawag siyang Kay. Kung titingnan mo sa internet ay agad mo mapapansin na may kalibliban ang lugar na yan. Ang mga tao dyan ay sanay sa mabagal at tahimik na pamumuhay. Si Chan ay naiulat na nag-iisang anak at dahil sa maagang namatay ang kanyang ina, ang kanyang ama ang tumayong nanay at tatay para sa kanya. Pero nang siya ay 7 taong gulang na, ito ay nag-asawang muli. Ngunit kahit may katuwang na ito sa buhay dahil sa limitadong oportunidad at baba ng sahod sa kanilang lugar, tulad ng ibang mga kabataan sa ating bansa, si Chan ay nasanay ng tumulong para magkaroon sila ng pagkain at ekstrang pera. Ito ay madalas na nakikita sa kalsada. Kung ang mga sasakyan ay nakatigil dahil sa red light sa traffic intersection, si Chan ay madalas makita ng mga motorista na may dalang garland o yung tawag sa kwintas na gawa sa bulaklak. At minsan ay nagbebenta rin ito ng mga prutas. Mula sa kinikita ni Chan ay nagawa nitong mabili ang ilan niyang mga gamit sa eskwelahan na hindi umaasa sa kanyang mga magulang. Sa totoo nga ay sa sarili nitong sigap ay nagawa nitong makabili ng sarili niyang cellphone na isang malaking bagay sa isang high school student ngayon. Sa social media ay makikita mo na ito ay walang pinagkaiba sa mga kabataan ngayon. Ito ay mahilig ibahagi ang kanyang damit, lugar na kanyang pinupuntahan, mga pagkain, pati makeup ay laman din ng feed nito. Ang ama't madrasta nito ay proud sa kanilang anak sapagkat kahit 17 taong gulang pa lamang ito ay nakakatulong na si Chan sa gastusin. Hindi rin ito puro luho dahil kung may natitira sa kanyang kita ay nagtatabi ito kaya naman kung nakakaramdam sila ng kagipitan, si Chan ay bukas palad na tumutulong kahit konti. Ito ay responsable kaya nang ito ay magpaalam sa kanyang mga magulang na pupunta sa Pattaya noong June 16 ay mabilis ang mga itong pumayag. Para sa mag-asawa, ang pagpayag nila dito ay regalo nila kay Chan sapagkat ito ay napakabait at responsable. Excited din sila para dito dahil ang pagpunta nito sa Pattaya ay ang kauna-unahang beses itong makakapag-holiday trip sa ibang syudad. Sa layo ng pupuntahan ng mga ito na halos 14 na oras, ang kasama nito na naiulat na 19 na taong gulang na babae ay nagkasundo na umalis sa kanilang probinsya na maaga. Ang kaibigan nito ay kilala din na mag-asawa at ang dalawa ay sumakay na ng bus at pagkalipas ng halos 14 na oras, ang magkaibigan ay masaya na nakarating sa Pattaya. Ang mag-asawa ay parang kasama ng kanilang anak sa pagbabakasyon sapagkat lagi silang nakakatanggap ng mensahe na may litrato at videos na mga nararanasan ni Chan sa kanyang bakasyon. Pero bigla na lamang itong naputol noong June 24. Nang hindi ito nagre-reply sa kanilang mga mensahe, ang mag-asawa ay kinontak na ang kaibigan nito. Ang babae naman ay sinabi na meron siyang pinuntahan noong gabi ng June 24 at naghiwalay silang magkaibigan. Nang siya ay makauwi sa kanilang tinutuluyan ay nag-send ito ng mensahe kay Chan pero hindi talaga ito nagre-reply. Kaya nang makatanggap siya ng mensahe mula sa mga magulang nito ay wala rin siyang clue kung nasaan ang kanyang kaibigan. Kaya nang hindi talaga makontak ang minor de edad na dalagita ay lumapit na siya sa mga otoridad. Mabilis na kumilos ang mga pulis at gamit ang teknolohiya, ang mga ito ay agad na i-connect na ang salarin sa pagkawala ni Chan ay ang Australianong si Peter. Sa video na ito ay makikita na noong 1:00 na madaling araw, ang Pattaya City Police at Bangkok Police kasamang Immigration Bureau ay mabilis na inaresto si Peter bago pa ito makasakay ng eroplano pabalik ng Australia. Nang ito ay maisailalim sa interrogation, ang 46 na taong gulang ay itinanggi na siya ang suspect sa nangyari. Ipinaliwanag nito na ang mga galos sa kanyang braso at leeg ay mula sa kagat ng mga gagamba na nakatira di umano sa loob ng kanyang kondo. Nang hindi maniwala ang mga otoridad, ay nag-iba ang statement nito at sinabi ng Australiano na ang marka ay mula sa kalmot ng kanyang kaibigan nang sila ay minsang mag-away. Nang i-pressure siya ng mga otoridad na klarong yun ay marka mula sa mga fingernails o kuko, ay doon na umamin si Peter at sinabi nito na self-defense lamang ang kanyang ginawa. Idinagdag nito na kahit halos 3 dekada ang agwat ng kanilang edad, si Chan ay pumayag na makipagkita sa kanya noong gabi ng June 24. Pero nang sila ay nasa loob na ng kondo ay di umunoy hindi sila nagkasundo.
Sinabi nito na ang dalagita ay di umano naging bayolente. Sa tindi ng kanilang away ay di umano'y kinuha ni Chan ang kutsilyo. Kaya upang walang dumanak na dugo, sila ay nagpambuno hanggang makuha niya ang matalim na bagay mula sa kamay nito. Inilumoy niya di umano papalabas si Chan at yun na ang huling beses na nakita niya ang dalaga. Sa video na yan ay mapapansin mo na ang madrasta at ama ni Chan ay emosyonal na umupo at parang nag-camp na ang mga ito sa harap mismo ng police station. Ang mga ito ay mabilis palang bumiyahe nang malaman na ang kanilang anak ay nawawala. Sa interview ay sinabi ng ama nito na agad silang nagdesisyon na pumunta sa Pattaya. Sa biyahe ay hindi sila tumigil na magdasal na makita pang buhay si Chan. Ngunit sa bus pa lamang ay halos mahimatay na ang mag-asawa dahil kumalat ang balita na natagpuan na si Chan pero ito ay wala ng buhay. Ang masakit pa ay ang bangkay nito ay pinagkasya sa black suitcase na may habang 29 inches. Ayon sa mga otoridad, kung hindi dahil sa teknolohiya ay hindi nila makikita ang suitcase sa lugar na ito sapagkat napakataas ng mga damo dyan. Ang lugar na yan ay nasa likod lamang pala ng Pattaya Floating Market at ang suitcase ay ilang hakbang lamang ang layo mula sa train tracks. Ang balita sa nangyari kay Chan ay mabilis na kumalat sa loob at labas ng Thailand. Ang mga magulang ng biktima ay hindi napigilan ang kanilang mga sarili na isigaw na sana ay patawa ng Australiano ng parusang kamatayan. 1 2 3ให้อยู่ตายแล้วมันคือเป็นสีนั่นเป็นสีม่วงๆนั่นกันเปิดทงไส้ดอนหอมลาผัวสุธิรักถึงเลวกันหาคือเก่า Ang ama nito ay sinabi na hindi niya maipaliwanag ang kalungkutan niyang nararamdaman dahil akala niya na ang mga nakakatakot na istorya ng krimen ay sa mga pelikula at palabas lamang niya napapanood. Pero hindi niya akalain na mangyayari din pala yun sa kanila. Ang madrasta naman ng biktima ay inamin na nakiusap siya sa mga otoridad kung pwede niya itong saktan. Pero dismayado siya nang sabihin ng mga ito na hayaan na lamang ang batas na magbigay ng hustisya sa kanila. Nang matagpuan ang bangkay, ang mga otoridad ay agad sinabi kay Peter na wala na itong lusot. Kaya inamin na rin ito na napatay niya nga si Chan. Pero tulad ng una nitong sinabi, ang nangyari ay di umanong self-defense lamang. Dahil sa viral ang balitang ito, ang ibang TV news outlet ay nagawang makalkal ang buong pagkatao ni Peter at nabunyag na ito pala ay hindi naman ganun kayaman. Sa totoo nga, ito ay isang regular na trabahador sa Australia. Sa interview sa mga taong nakakilala dito, ang alleged suspect ay isang fuel truck driver pala at ang ilang tabloid doon ay inilarawan na si Peter ay isang malungkot na tao. Sa mga articles ay nabunyag din na kaya pala ito napadpad sa Thailand ay dahil gusto nitong magpa-opera ng kanyang spine na na-injured nang ito ay masangkot sa isang vehicular accident. Nang makarating sa Bangkok, ang operasyon ay hindi naman natanggal ang pananakit ng kanyang likod. Pero sa halip na bumalik sa malungkot nitong buhay sa Australia, napaisip siya na bakit niya babalikan ang malungkot niyang buhay sa Perth kung kaya naman niyang makapagsimulang muli sa Pattaya kung saan mas malayo ang mararating ng kanyang pera. Si Peter ay isa palang gun enthusiast din. Pero nang ito ay lumabas sa kanilang bahay na dala ang mahigit 2 nitong mga baril, ang mga kapitbahay nito ay natakot sapagkat hindi nila alam ang tumatakbo sa isip nito. Dahil inilarawan nila itong isang loner at laging nasa loob ng bahay. Sa takot na baka ito ay mamaril, ay inireport nila ito sa pulis kaya nabawi ang lisensya nito para makapagmay-ari at dala ng baril. Sa Perth ay isa pala itong driver at mekaniko din. May ilan na nagsabi na may pagkakataon na libre nitong inaayos ang sira ng kanilang sasakyan at mga gamit sa kanilang mga bahay. Pero ang iba ay iniiwasan si Peter dahil sa creepy nitong pag-uugali. Maaaring alam ni Peter na ganyan ang tingin sa kanya ng mga tao doon. Kaya mas lalong napadali sa kanya ang lumipat sa Thailand dahil doon, tulad ng Pilipinas, karamihan sa mga tao ang nasa isip ay palibhasa ito ay puti, ay meron na itong maraming pera. Ngunit ang hindi alam ng mga ito, ang Australiano ay buwanang nakakatanggap ng disability benefits. Desperado din ito magbawas ng timbang sapagkat ang isa sa mga gamot itong iniinom para sa pananakit ng kanyang likod ay nagiging sanhi na kanyang pagtaba. Pero ang pinakamalala sa sinabi ng mga reporters mula Australia
ay di umunay dahil sa walang nagkakagusto ditong babae sa kanilang bansa, ay dumadayo ito sa Thailand upang makapanloko ng mga babaeng papatol sa kanya kapalit ng pera. May ilang screenshots din ang lumabas kung saan madalas pala itong magpadala ng mensahe sa mga babae mula Asia na para sa mga tao ay napaka-creepy. Sa pinagtagpi-tagping statement pati CCTV footage, noong gabi pala ng June 24, nagpatotoo ang may-ari ng bar na ang Australiano ay may kasamang ibang babae at ito ay lasing. Ang babaeng yun ay umalis rin at pagkalipas ng ilang oras ay umalis na rin si Peter sa kanyang bar. Isang witness ang nagpatotoo na hindi sa dating app nagkakilala ang dalawa. Sa halip, bandang 3:00 na madaling araw noong June 25 ay nakita niya ang Australiano na nalapitan sina Chan at kaibigan nito. Maya-maya pa, sa cellphone video na ito ay makikita na kusang sumama ang biktima sa salarin at habang nag-uusap ay nag-holding hands pa nga ang dalawa. Bandang 3:40 ng madaling araw sa palitan ng mga ito ng mensahe sa messaging app na Line, ang biktima ay sinabi sa kanyang kaibigan na nakarating na siya sa unit na nasa 15th floor at napakagulo ng kwarto. Pero yun na pala ang huling mensahe ni Chan dahil pagkatapos nun ay hindi na ito makontak. Kalaunan, inamin ng suspect na kaya pala sumama sa kanya ang biktima ay dahil ito ay di umanong isang bayarang babae. Idinagdag ni Peter na sila ay nagkasundo sa bayad na 1,000 baht o katumbas ng 1,800 pesos. Ngunit di umanong naging bayolente si Chan nang bigyan niya ito ng 500 baht o kalahati lamang na kanilang napag-usapan. Ang anggulo na self-defense lamang ang nangyari ay hindi naman pinaniwalaan ng mga otoridad sapagkat sa autopsy sa labi ng biktima, ito ay puno ng napakaraming pasa at si Chan ay sinakal din. Para sa eksperto, kung ipinagtatanggol lamang talaga ng salarin ang kanyang sarili, sa laking tao nito laban sa maliit na biktima, ay hindi na nito kailangang bugbukin at sakalin pa si Chan. At kung self-defense nga lamang ang talagang nangyari, dapat ito ay humingi ng tulong sa staff ng kondo o tumawag sa emergency services o direkta na sa kanilang presinto. Pero sa halip na gawin ang mga yan, ang suspect ay mas piniling ilagay ang bangkay sa 29 inches black suitcase na inilagay nito sa kanyang banyo. Pagkatapos maitago ang labi ng biktima ng halos 18 oras, nahagip ng CCTV si Peter na hinihila ang mabigat na suitcase palabas ng kanyang silid, patungo sa garahe kung saan isinakay niya ito sa kanyang motor. Sa pag-ita ng 9:35 at 9:44 ng gabi noong June 25, si Peter ay nagmaneho na mahigit 4 na kilometro hanggang makarating ito sa madilim na bahagi ng train track sa likod ng Pattaya Floating Market. Sa loob ng 9 na minuto ay walang nakakaalam kung ano ang ginawa nito dahil walang CCTV sa pinuntahan nitong lugar. Pero pagkalipas ng 9 na minuto, nahagip muli ito ng security camera na bumalik sa kanyang building. Noong hapon ng June 26, larawan na ito na ibinahagi ng kaibigan ni Chan ay makikita na nagpunta siya sa unit ng salarin para tanungin kung alam ba nito ang kinaroroonan ng dalaga. Diyan ay mapapansin mo na napakagulo nga ng silid nito. Pagkatapos ng engkwentro nilang yan, makikita naman si Peter na namumuhay na parang walang nangyari. Pero nang malaman itong iniimbestigahan na pala siya ng mga otoridad tungkol sa pagkawala ni Chan, ay mabilis itong nag-impake at bumiyahe patungong Bangkok dahil agad na pala itong nakapag-book ng flight pabalik ng Australia. Ang mga magulang ng biktima ay itinanggi na isang bayarang babae ang kanilang anak. Para sa mga ito ay napaka-inosente pa rin ni Chan. Ngunit ayon sa mga otoridad sa ebidensya na kanilang nakalap, totoo nga na kahit ito ay minor de edad pa lamang ay nagtatrabaho na ito sa Pattaya Vice Strip. Kasama ang kanyang kaibigan, gabi-gabi ay tumatambay ang dalawa hanggang makahanap sila ng customer. Pero ang hepe ng mga kapulisan ay nakiusap sa publiko na sa halip na mag-focus sa trabaho ni Chan ay huwag nating kalimutan na ito ay isang homicide victim at ito ay maaaring napilitan lamang na kumapit sa patalim para mabuhay at ang taong tulad ni Peter ay ginamit ang kahirapan na yun upang siya ay magalaw. Huwag din nating kalimutan na si Chan ay 17 taong gulang lamang.
Dahil dyan, klaro na ang Australiano ay isang certified na PDF file o pido-dido. I hope you. I know you'll be very sad, upset, same to me. It shouldn't happen, and I hope you're okay. I know you're not, but I hope. Please tell other girls to be not. Just to be careful. As of this recording, si Peter ay nasa custody pa rin ng Pattaya City Police. Ito ay nahaharap sa 4 na mga kaso. At kung mapatunayan na ito ay nagkasala nga, ay maaari siyang makulong ng hindi bababa sa 15 taon. At depende rin sa judge, pwede itong mapatawan ng parusang kamatayan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.